Nakita nyo po, no? Yung maleta na inaayos po ng mga magde-deliver di umano doon sa mga offices ng mga corrupt nating government officials. Hypothetically, no? Sabihin natin totoo or hindi totoo. Doon po tayo sa totoo, kaya nga po hypothetically or hypothetical, no? Kunwari, ayan, kunwari totoo. Ba't parang nakaka-insulto sa ating mga OFWs ang mga ganitong klaseng pangungurakot kung hindi pa natin nakita yung mga ganitong klaseng video. Hindi pala natin alam na patalikod na po pala tayo niloloko ng mga ilan sa mga kurakot na government officials na ito. Maleta. And when you say maleta, luggages, hindi ba't parang hindi maiiwasan na ma-relate natin siya sa mga OFWs kasi nagta-travel di ba? O sabihin natin travelers. But mas malapit, di ba, sa pagiging OFWs. Tayong mga OFWs, nagpapakapagod sa abroad, nagsasakripisyo, na malayo sa pamilya natin, nagpapadala tayo, nagtitipid, para lang mayroong masustain sa family natin sa Pilipinas. Di ba? Tapos makikita mo, yung mga government official na ito, maleta. Hypothetical. Kunwari lang totoo. Di ba? Nakaka-insulto. Grabe. Kayong mga domestic helper, halos wala kayong tulog. Hindi na nga kayo nagpapahinga eh. Anong nararamdaman nyo ngayon? At ano ang mararamdaman nyo? Kung sakaling totoo man itong video na sinasabi ko na pinost ni attorney, nakalimutan ko na yung pangalan ni attorney. Basta, saludo ko sa iyo attorney at dito sa mga marino na talagang naninindigan na para maging witness against dito sa mga corrupt officials na to. Grabe no? Hindi ko maiwasan mag-react. Kasi pagdating mo ng airport, makikita mo ang daming Pinoy na pauwi ng Pilipinas, babakasyon. Makitang-kita mo sa mukha nila yung excitement, yung saya, di ba, na makita yung family nila after all years, months na nagsakripisyo sila sa abroad. Tagal, no? Ang tagal nilang naghintay para makauwi. Pero itong mga hinayupak, sorry for the word, no? Na government officials, dinideliveran pa ng maleta. Ang kakapal ng muka. Grabe. Hypothetical. Kunwari lang. Kasi for sure may magre-react na naman dyan eh. Hindi pa yan totoo. Baka nga sabihin pa nila, AI lang yan, gawa-gawa lang yan. Pero what if totoo? Diba? Kasi guys, wala pang lumalabas na investigasyon na ito ay totoo. Kasi kaya nga hinaharang sa Senado eh, or even sa Kongreso. Tayo imbestigahan. Or even sa NBI. Diba? Ang daming cheche-bureche. Diba? Nakakagigil. Grabe. Special pa ang mga hinayupak na government officials na to. Dinideliveran ng maleta. Diba? Samantalang tayo mga OFW, pinagpapaguran natin yung laman ng maleta natin pag uwi ng Pilipinas. Pinag-iipunan natin yung ipapasalubong natin sa mga pamilya natin sa Pilipinas. Diba? Kapal ng mukha. Grabe, hindi ko maiwasan talaga mag-react. Akala ko makapagpahingan muna ako ng 1 week eh. Pero salamat sa iyo, attorney, for posting this at content reaction/reaction. Diba? But again gumawa kayo ng video nyo. Gumawa din kayo ng reaction video pagdating dito sa mga maletang ito. Huwag kayong mahiya, mga OFWs. Ilabas nyo yung saloobin nyo, huwag nyo itago. Kung sa tingin nyo, meron kayong gustong sabihin nyo, dito, mag-video kayo. Kaysa iba ang mga gawin nyo sa social media nyo. Diba? Okay, hypothetically, true. Hypothetically, untrue. Hindi totoo. AI lang yan eh. But still, di ba? Hindi mo masisikmura na hindi yan totoo. Baka nga inaayos lang yung mga maleta. Baka nga bagong bili lang yung mga maleta. Baka nga walang laman yung maleta. Baka nga hindi yan i-deliver sa maleta. This is the other side of the story. Di ba? Yan yung mga hindi naniniwala na sasabihin gawa-gawa lang yung maleta. Pero 18, no? 18 Marines, or sabi nga nila 16 lang daw yung Marines doon at yung the rest hindi daw Marines whatsoever,
they were still under the supervision of this government official during that time. Diba? Hayaan natin sana umandar yung kaso. Diba? Ang daming ebidensya. Nakaka-trigger lang talaga itong recent maleta. Pusang gala, di mo? Dideliveran ka pang kayong mga hinayupak na corrupt officials. Ang VIP. Diba? Billion. At paano ka di magre-react? Nagpapadala ka sa Pilipinas. Gumagastos yung pamilya mo sa Pilipinas. Kinakaltasan ng tax ang bawat goods, bawat gastos ng pamilya nyo sa Pilipinas. At yung mga tax na yun, di ba, napupunta lang dyan sa mga corrupt officials. Kaya huwag siya sabihin, walang koneksyon yung korupsyon dyan sa Pilipinas sa aming mga OFWs. Malaki ang naiaambag namin. Marami nang nagsabi niyan. Proven and tested with reference. Hindi yun fake news. Kaya may karapatan kami. Isa kami sa may karapatan. Hindi lang OFWs. Kasama ng mga seafarers. Family ng seafarers. So, again, nagre-react lang po tayo. Nagrarant. Siyempre, sino ba tayo? Diba? We are just an ordinary OFW. Diba? Nilagay ko nga lang dyan sa pangalan ko, ano ba ako? Vlogger, content creator, advocate. Pero we are nothing but just an ordinary OFW ranting on what is going on to our society. Diba? Kaya kayong mga hinayupak na government officials, mahiya naman. Ewan ko kung gano'ng kakapal ang mga mukha nyo. Diyos ko, mali-maleta. Alam nyo guys, nung una kasi, very skeptical pa ako eh. Parang, fake. May ganun pa rin ako. Edited AI. Pero syempre, video na to eh. Sir, ano yan? Wala naman laman yun eh. AI lang gawa. Pero hindi eh. Merong laman eh. May sense. Ang ganda pa ng caption ni attorney dun eh. Napi ko, ano ba pangalan ni attorney? Sorry attorney, nakalimutan ko yung pangalan niyo. Kasi nagmamadali kasi ako mag-react. Baka kasi makalimutan ko, malipasan yung emotion ko ba habang pinapanood ko yung napakalit na clip na yun. Nandito nga pala yun, pinost ko habang kasalita ako, nakapost yan. But anyhow, attorney, thank you sa'yo at sa mga Marines at sa mga dating bodyguards nitong isang congressman na ito. No, na naghahatid ng mga mali-maleta. Akala ko tapos na tong issue na to eh. Sige nga, tapos ko na lang 10 minutes, sayang, di ba? Mag-react po tayo, mga OFWs, mga kapwa ko OFWs, no? Saan ka ba? Yes or no lang. Kailangan may paninindigan ka. Hindi pwedeng neutral. Again, sorry to say doon sa mga nagsasabi neutral lang sila. I beg to disagree. Wala kang paninindigan sa buhay kung ikaw ay neutral lang. It's either you left or you turn left or you turn right. You go up and you go down. Hindi pwedeng neutral ka lang. This is my opinion. Kung dito ka, dito ka. Kung dun ka, dun ka. Kailangan may paninindigan ka. Bilang OFW at bilang isang mamamayang Pilipino. Otherwise, wala. You're nothing. You are nothing. At hindi ka dapat sabihin tunay na Pilipino. Kasi ang tunay na Pilipino may paninindigan. Yun lang may akin. Thank you and assalamualaikum.